hindi lamang isa, kundi tatlong bagyo ang binabantayan natin ngayong linggo. Una na nga dyan ay ang bagyong Nika na naglandfall na kaninang umaga. Ang update dyan na dalawa pa ang bagyo na nagbabadyang pumasok ng PAR. Alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres. Magandang tanghali po sa inyo, pati na rin sa ating mga taga-subaybay. Tama nga po kayo, kaninang 8:10 ng umaga, naglandfall na nga itong si Nika sa Dilasag, Aurora. As of 10 a.m., ang kanyang sentro ay nasa may San Agustin, Isabela. Nagtataglay ito ng lakas na hangin na 130 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso na aabot sa 180 kilometers per hour. Kumihilo sa direksyong Hilagang Kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ito ang sinik dahil nga dito kay Nika nakataas ang signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, central at southern portion ng Isabela. Dito rin sa may Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra, sa northern at central portion ng Ilocos Sur, at signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, sa northeastern portion ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, sa may southern portion ng Apayao, nalalabing bahagi ng Abra, nalalabing bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, sa may southern portion ng Ilocos Norte at ang nalalabing bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa northwestern at eastern portion ng Cagayan, sa may nalalabing bahagi ng Nueva Vizcaya, nalalabing bahagi ng Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, nalalabing bahagi ng Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, La Union, northeastern portion ng Pangasinan, sa may central portion ng Aurora at ang northern portion ng Nueva Ecija. Signal number 1 sa may Babuyan Islands, sa may nalalabing bahagi ng mainland Cagayan, nalalabing bahagi ng Pangasinan, nalalabing bahagi ng Aurora, nalalabing bahagi ng Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portion ng Zambales, pati na rin sa Metro Manila, Rizal, eastern portion ng Laguna, northern at eastern portion ng Quezon, kabilang na ang Polillo Islands. Posible nang lumabas itong sinika na ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow. Maliban nga kay Nika, mayroon pa tayong binomonitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa Tropical Depression category at pag pumasok ito na ating Philippine Area of Responsibility, bibigyan natin ito ng local name na Ophel. Posibleng pumasok si Ophel or itong bagyong ito sa ating Philippine Area of Responsibility by tomorrow po. Yes po, Ms. Veronica. Yes po. Okay, may nakataas bang mga storm surge warning din ngayon? At saan-saang mga lugar ito? Opo, maganda nga pong tanong yan. Meron tayong nakataas na storm surge warning. Ito ay nilabas ng alas 8 ng umaga at ito ay nakataas. Ang pinakamataas na storm surge warning ay 2.1 to 3 meters. So, ito ay sa ilang bahagi ng Aurora at Cagayan, Ilocos Norte, Isabela. And then meron din naman tayong 1 to 2 meters na storm surge warning sa Camarines Norte, Camarines Sur, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quezon at Zambales naman po. So, ingat po sa mga areas na yan dahil dapat tayong lumayo sa coast or beach, cancel maritime activities at maki-update sa Pag-asa. Okay, meron din po bang posibilidad na magkaroon ng Fujiwara effect itong mga bagyo dahil nga magkakadikit at halos magkakasing lakas sila? Opo, kung sa Fujiwara effect naman po, masyado pa pong malayo yung mga bagyo po sa isa't isa para po magkaroon sila ng Fujiwara effect. Okay, for now, meron po bang possibility na magbago ang direksyon ng bagyong Ophel? Opo, itong si Ophel, dahil may kalayuan pa, possible pa pong magbago po ito ng track. Kaya habang lumalapit ito sa atin, mas lumadalas yung paglabas natin ng bulletin. Okay, meron din po bang weather system na dapat bantayan na posibleng makaapekto dito sa lakas at galaw ng mga bagyong ito? Opo, sa ngayon naman, yung papantayan lang natin, yung high pressure area natin, kung makaka-apekto ba to sa mga posibleng paggalaw na mga bagyong minomonitor po natin. Okay, isa pong common comment ng ating mga kababayan, bakit daw po naging sunod-sunod o lingguhan itong pagtama ng mga bagyo sa ating bansa? Meron po bang scientific explanation dito? Opo, so sa kasalukuyan, wala pa naman tayo sa La Nina. Pero
tinitingnan natin ay, kung titingnan nga natin, naka La Nina alert tayo, so possible yung karagatan sa may silangan natin, mas malapit sa atin yung mas mainit na dagat. So mas maraming, kapag mainit kasi yung dagat, mas conducive kasi yon sa tropical cyclone development. So possible yung isang factor sa maraming nabubuong bagyo na malapit po sa atin. Okay, isa rin sa mga naging karakteristik ng mga tumatamang bagyo sa bansa, itong mabilis na paglakas. Ano ang mga naging dahilan ng rapid intensification? Opo. So kapag nga po, isa nga rin sa possible kasi hindi pa nga ganun kalakas yung amihan. So kapag malakas yung amihan, possible kasi malamig yung karagatan. So kapag nagkakaroon nga tayo ng rapid intensification, possible na may kainitan talaga yung karagatan na malapit sa atin. Okay, kung pagbabasehan ang tropical cyclone threat potential, may sirkulasyon po bang binabantayan sa susunod na linggo? Opo. So, kung sa next week, so this week kasi possible may mga bagyong dumaan or lumapit sa ating bansa. So, next week ay wala naman na po tayong nakita na papasok po sa atin. Pero dahil malayo pa ang next week, kailangan pa rin natin magantabay kung magkakaroon ng update. Okay, finally po, mensahe nyo sa ating mga kababayan. Opo, so sa ating mga kababayan, ingat pa rin po tayo, lalo na sa mga nasa northern at central Luzon area. Lagi po tayo makipag-ugnayan sa ating mga DRR officers, pati na rin sa LGU po. At laging mag-antabay sa update na ilalabas ng Pag-asa. Alright, maraming salamat po sa inyo, Pag-asa Weather Specialist Veronica Torres.